Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig Maglebag-lebag na tao with evidence. Ako po, pinost ni Mike Defensor itong voice recording sa I don't know kung conversation ba ito. Kasi nandun ang boses ni Zaldico, nilabas niya, inamin niya na kada taon binibigyan ng 100 billion si BBM. Hala ka mga kabibig, shocking revelation to mga kabibig. Sabi dito ni Mike Defensor talaga, share ko sa inyo ha, baka sabihin niya naman gawa-gawa ko. Nakita ko lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Balita ito ngayon at pinag-uusapan at shocking revelation. 100 billion kada taon. So, nung umupo si BBM, doon na ba na-start? 2022, 23, 24, 25. Ala. Mag-aapat na taon na si BBM nakaupong presidente tapos 100 billion per year. So, 400 billion na? Hala, totoo ba ito kabibig, no? Pinost ito ni Mike Defensor. Share ko sa inyo ha. Yan Mike Defensor yan ha. Pasabog na revelasyon. 100 billion taon-taon. Akala natin isang beses lang. Pero ang totoo, taon-taon pala ang galawan. Ayon kay Zaldico, may 100 billion na pondo si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bawat taon hanggang 2026. Naku po, ano ang lumabas na katotohanan? Utos mula sa itaas. Inayos ang listahan ni na Adrian Bersamin, Amina Pangandaman, base sa direktang utos ng Pangulo. Flood control na ginawang taguan, halos lahat ng pondo noong 2025, itinulak sa flood control kung saan pinakamadaling itago ang anomalya. May ledger, may maleta, may galaw ng pera. Hindi ito chismis. May listahan, may dokumento, may maleta. Habang ang taong bayan hirap na hirap sa taas ng bilihin, ang masakit na katotohanan. Habang tayo'y nagtitiis sa mahal ng gasolina, kuryente at pagkain, sila naman abala sa pag-aayos ng listahan at paglipat ng pera para sa iilan. Hindi ito serbisyo. Ito ay sistematikong nakawan. Hindi na ito gobyerno. Isa na itong sindikato ng pamahalaan. Hindi tayo manahimik. Kung may listahan, may ledger at may maleta, may pananagutan. Ito kabibig, ang i-share ni tawag dito? Ni Mike Defensor. Boses daw ito ni Zaldico. Natural ang reaction ng kabilang parlor. Nako, AI yan. Pwede na madoktor ang boses kabibig. Huwag kang agad maniwala. Pero pakinggan natin. Kasi marami ng beses na napanood natin ang video ni Zaldico. Marami ng beses na panood natin ang mga interview ni Zaldico na nandito pa siya sa Manila, sa Pilipinas. So, malalaman natin kung boses ba talaga ito ni Zaldico. 'Di ba? Sabi niya, the voice of Zaldico. Naku po, parang kinakabahan ako dito. Bakit kabibig? Kasi bagong pasabog naman naman ito ni Zaldico. Tapos sinabi yung 100 billion kada taon. Ala, grabe naman yun, oy. Pakinggan natin kabibig ha. Watch this video. So, alam naman kay Adrian kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at ni Nina na may instruction si Presidente kasi every year may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Hala? Again. Pakinggan ulit natin ha. Pakinggan natin. Parang, 100 billion. Ang sakit sa kaspa. Lalo na sa mga taxpayers lalo na mga artista ha, malalaki ang kanilang mga taxes ha. Ang sakit naman. 'Di ba? Uy,
Hala ka, again. So, alam nga naman kay Adrian may utos yun. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian, tsaka ni Nina, na may instruction si Presidente. Kasi every year, may 100 billion si Presidente. Hindi ko nga nasasabi yun eh. Every year, pati 2026 may 100 billion. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubmit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung flood control. Portion, kaya binalitan ni Adrian yung listahan. Hala ka mga kabibig. Sana magsalita na magbigay ng official statement ang Malacanang ba hinggil sa voice recording. I don't know kung sino ang kausap ni Zaldico dito, kung sino ang ibinulgaran niya. Kasi si Zaldico natatago and yun din ang mga tao hindi agad maniwala na si Zaldico to. Kasi si Zaldico hindi pa nagpapakita. Kung talagang matapang si Zaldico, no? Lumabas ka na Zaldico, or di kaya gumawa na naman ulit ka ng video ba? Para mabigyan mo kayong linaw ng ganito, pero dapat talaga sagutin ito ng Malacanang. Sabi dito, Auntie Claire to the rescue. No offense, sir. I'm all for the truth. We should have the full context of the conversation para wala nang butas pa. Tama din, may punto din. Ang tanong, bakit kaya hanggang yan tahimik pa rin ang tanong bayan? Harapan na tayong pinagluloko. Kasi ang taong bayan ngayon, hirap na hirap, krisis na krisis. Natural, isipin taong bayan, ito pa ba iisipin ko ang gobyernong ito? Ang dami kong problema. Unahin ko muna yung pamilya ko. Mabuhay kami. Una, kasi ang gobyerno walang ginawa sa amin. So I have to survive for myself. Parang yun ang strategiya ng gobyerno. Pahihirapan ang mga tao para hindi na talaga mag-isip na lumabas at mag-rally. Kasi ang isipin ng tao to survive, ang gobyerno panakaw-nakaw na lang. Ito ba? Sinisingil na siya ng Diyos kahit siguro may binibentang buhay sa palengke, di rin niya makakabili kasi hindi malinis ang pambibili niya. Galing sa nakaw, alam naman ng Diyos at nakikita niya. Hindi siya kayang buhayin ng mga salaping ninakaw niya. Tingnan mo, hanggang ngayon, walang legit na live on the air. Sino ba? Sino ang pinagdiringgan niya? BBM ba to? Matindi ang ganti ng Diyos, lalo na sa mga ninakawan nilang mga inosente at walang kalaban-laban na taong bayan. Grabe si Amina. Sabi ng pambansang dalaga ng Pilipinas. From Jesselyn Milaya Masangkay, hindi natutulog ang Diyos. Darating din ang araw nyo at sisingilin kayo ng hanggang sa impyerno. Sabi ni Kwento ni Inday, nakakabinging katahimikan ni Amina Pangandaman. Mga hayop, mga mahihirap, lalong mahihirap. Kaya ginagabaan na. Mga hayop talaga ng mga walang awa sa bansa natin. Mga walang konsensya, sobra ang panloloko sa taong bayan, makulong sana sila lahat ng mga nagnanakaw. Yung mga kabibig, yun ang ilang komento ng ating mga netizen after nila narinig itong voice recording ni Zaldico na trending talaga ngayon at tinatanong kung ano ba talaga? Grabe no, 100 billion kada taon? Ano na ba kayaman ang Pilipinas? Grabe, sobra palang mayaman ang Pilipinas. Tapos, bakit tayo naghihirap? Kasi ninanakaw. Ang pera ng taong bayan, binubulsa na maraming politiko. Hala ka, oy. Ako ay nanlulumo kabibig, no? Kasi, kawawa naman tayo mga taxpayer. Tayong maliliit mga taxpayers, nasasaktan nga tayo. How much more yung mga every year, ang lalaki ng mga binabayaran lang taxes, tapos ito yung maririnig nila ba? Naku po. Nasaan na yung mga sinisigaw ng mga artista na nag-trillion peso march? Sinisigaw nyo, Bongbong Marcos, papanagutin nyo po ang mga magnanakaw. Bigla na lang nawala. Meron ba nanagot? Wala. Ngayon ito, pasabog na naman ni Zaldico na sa video recording, inamin ni Zaldico na 100 billion kada taon daw ang mapunta kay BBM. Ala ka mga kabibig, oy. Parang ang sakit isipin, no? Sobra na talaga to. Pero ang mga tao ngayon ang iniisip to survive.
Parang ang mga tao wala ng pakialam, magnakaw kayo ng magnakaw diyan, bahala na kayo kasi kailangan naming mabuhay. So we have to find a way to survive. Parang survival of the fittest na lang 'to na yan sa gobyerno na 'to. Parang kung mag-react ang mga tao, ang ibibigay sa gobyerno ayuda na lang. Pantapal ba, pang band-aid na lang. Yun lang yata ang puwedeng maibigay ng gobyerno sa atin, mga ayuda. Yung 20 pesos kilo na bigas, meron na ba yan? Parang bigla na lang nawala, 'di ba? Tapos kung magkasakuna, magkabagyo, magkabaha, bibigyan lang ng 5,000, yung mga partially damaged, 10,000 yung damage ng mga houses. Parang okay na yata ang mga Pilipino doon. Okay na ang Pilipino 'pag nalista na sa ano, sa mga AX, sa mga ayuda ba, sa mga ano ba yung ano, yung maglinis-linis, oh, yun, okay na sila doon. Basta may maayuda lang. Hala 'no, hanggang kailan tayo magtitiis? Kaya maraming mga Pilipino ang lalabas sa pupunta sa ibang bansa, mag-a-abroad. Kasi wala na silang nakikita na future sa Pilipinas. Parang ang hirap mong mahalin Pilipinas. Parang ano, parang ang naging solusyon ng mga tao ngayon 'no, mag-abroad na lang. Doon lang nakikita ba ang magandang buhay sa ibang bansa, na dapat sana dito sa bansa natin. Natural, rampant ang corruption tapos ngayon uutang na naman ang gobyerno ni BBM, 'di ba? So ikaw Kabibig, ano ang iyong reaksyon sa bagong pasabog ni Zaldico na galing sa voice recording ha, na hindi pa ito confirm kung si Zaldico ba ito, pero kung totoo man Kabibig, grabe. Hindi ba naawa si BBM? Hindi ba nakonsensya si BBM 'no, kung totoo man ito Kabibig 'no? Pero sana 'no, sa puro lang tayo sa tamang panahon lalabas ang lahat. Kailan ba ang tamang panahon? Ang tamang panahon ba yung wala na tayong magagawa? Ang tamang panahon ba yung gutom na tayo, na hindi na natin kayang bumili ng bigas kasi sobrang mahal? Hindi na kaya nating bumili ng gasolina kasi hindi na afford. 'Di ba Kabibig? So yun lang po ang ating Litis Libak-Libak for today. Nakakalumulan, nakakalungkot lang kung totoo man itong tawag dito, itong voice recording na naman. Pero ang sinasabi 'no, ano daw next month ba, kakasuhan na ng plunder case sina Chis Escudero at Martin Romualdez, sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla. Pero maghintay tayo kung meron ba talagang ikakaso. Sabi ng iba, mananagot na daw si Romualdez. Well, handa naman si Romualdez harapin ang kasong plunder case. Ay naku Kabibig. Hindi ko na maintindihan ano ang gobyerno natin ngayon. Pero sabi naman ng iba, maganda daw ang gobyerno ngayon. Kahit may emergency crisis tayo sa gasolina, pero si BBM is still working, naghahanap ng mga solusyon para makasurvive tayo. Ay nako, yun lang Kabibig ang ating libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone, see you next time. Grabe no, 100 billion per year. Tapos, 4 na taon na si BBM nakaupo sa gobyerno bilang presidente. So, 400 billion ang kay BBM. Hala, grabe. Isipin mo ba, sa 400 billion, kung totoo man yan, ang dami ng proyekto para sa gobyerno, para sa Pilipinas. Ang dami mga programa para sa mahihirap katulad natin. Yun na Kabibig. Bye everyone. See you next time.